Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all, Cancer. Kung ano mensahe po ninyo ay unleash your kindest self. Ayan. So, yung kabaitan ninyo, that is going to be on display sa inyong sitwasyon sa ngayon. Ano? You may be dealing also with a Capricorn at this time. Maaaring siya yung makaka-witness ng inyong super kabaitan. Ano? Cancer. We have let fears dissolve. Let your fears dissolve, Cancer. This is your energy. Siguro may mga nararamdaman kayong takot regarding something dito, no? Maybe that is related to a decision, no? Siguro mayroon kayong decision na kailangan gawin and maybe you can't make up your mind dahil may takot kayong nararamdaman, no? Maybe you can't move forward sa ngayon because of that takot. Yan ang takot na nag-hold back sa inyo para makapag-desisyon na or para makapag-move forward na sa buhay. Alright? So, let your fears dissolve because yung alam naman ninyo na yung takot, kung yan ang papairalin ninyo sa isip ninyo, mapipigilan talaga kayo na mag-move forward sa buhay, mag-move on sa buhay ninyo. At yan ang pipigil para sa inyong genuine happiness para yun ang maranasan ninyo. Okay? Kung takot kayo, nagawin ng isang bagay or pagdesisyonan ng isang bagay, there will be no progress, there will be no movement sa buhay ninyo. At maaring yan pa rin ang pumigil, no? Imbes na kayo ay magiging genuinely happy, yan ay mapipigilan kayo because of takot. So what else? We have last quarter moon and Leo, lighten up. Cancer, lighten up. Wag na ninyong pigilan ang inyong sarili na mag-move forward sa buhay kasi parang yung takot ninyo, yun ang nagpapabigat, no, sa buhay ninyo sa ngayon. Kaya try to dissolve that fear na nararamdaman ninyo. Lighten up your feelings, no? Magiging magaan ang buhay ninyo, magiging magaan ang inyong pakiramdam. You just have to also, sometimes, diba, sa buhay natin, kailangan nating sumugal, kailangan nating mag-gamble. Otherwise, you will be stuck where you are, diba? Kaya minsan kailangan talagang tanggalin, alisin yung takot na nararamdaman, okay? Cancer. So, siguro ngayon din, nai-stress kayo, kaya iniimbitahan kayo dito to lighten up, alright? So, first quarter moon in Virgo, assess the situation, okay, Cancer? Assess the situation so that you'd be able to figure out what is best for you to do sa ngayon. Wag muna kayong magde-decision agad-agad, wag muna kayong magde-jump into a conclusion dito. Assess the situation para mas malaman ninyo, mas ma-figure out ninyo ano ang nararapat ninyong gawin. What is the best approach na magagawa ninyo para maging maayos ang inyong sitwasyon. Okay? We have first quarter moon in Scorpio, release your blocks. Cancer, it feels like yung fear na to, that is the number one blockage sa inyo. Kasi if you are going continue to hold back, no, dahil sa fear na yan, for sure, wala kang pupuntahan, walang progress, walang magandang change na mangyayari dyan because you will be held back by fear. And that is number one blockage, no, sa'yo, sa buhay ninyo. Instead na magiging masaya na kayo, instead na mag-move on or move forward na kayo sa buhay, hindi kayo gagalaw because of that blockage, no? Open up to change, and so, posible na yung takot ninyo is yung pagharap sa pagbabago. Kaya iniimbitahan kayo dito na buksan ninyo ang inyong sarili para sa pagbabago. Because change is always beautiful, Cancer, because it's going to give you a new situation. It's going to give you an opportunity to embrace new experiences, new things, di ba? New pangyayari sa buhay ninyo. Kaya iniimbitahan kayo dito na buksan ninyo ang inyong sarili
para sa pagbabago. Okay? Tulad na lamang ng pag-iisip ninyo dito, no, sa inyong sitwasyon. Baguhin na ninyo ang inyong perception regarding fear, diba? Otherwise, talaga, Cancer, you won't be able to progress, you won't be able to move forward sa buhay if you will be held back by fear. Okay? So, try to change that mindset at bigyan na ninyo ng pagkakataon ng inyong sarili sa pagbabago. Okay? Para magkaroon na kayo dito ng energy shift, mabago na ang inyong sitwasyon, unti-unti na ninyong makita ang pagbabago, positibong pagbabago sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. Thank you po, and that's all I have for you for today. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, is Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Kung ano mensahe ni Scorpio, I breathe through the tension. Okay? So, maaaring tensionado ang inyong sitwasyon, tensionado ang inyong pakiramdam. Breathe through it, no? Scorpio, pagmuni-munihan ninyo yan, pag-isip-isipan ninyo para makagaan ang inyong damdamin, kung ano man yung dapat ninyong gawan, dapat na-approach ninyo sa tensionadong sitwasyon na to, then yun ang magagawa ninyo so that you can get out, no? You can break away from this tensionadong sitwasyon. Full Moon and Libra, find balance, okay? So, this is maybe kailangan ninyong gawin para makausad na kayo, no? Para makapag-move forward na kayo sa ngayon. Find the balance in your life, okay? Kasi siguro, yung tension na to, ito rin yung nagpapa-stress sa'yo. Hindi ninyo mahanap ngayon yung balance, hindi kayo siguro makapag-focus sa ngayon sa buhay ninyo. It's because of that tension na nararamdaman ninyo. So, if you need to step back a little from that, magpahinga, magmuni-muni, magnilay-nilay, do so. Makakatulong yan sa inyo para maibalik ninyo yung balansa sa buhay ninyo. Okay? So, meron ding matatapos dito ng mga sitwasyon sa buhay ninyo. And this could be it. No? When you find the balance, when you get the balance back in your life, then makaka-relax na kayo, magbabago na ang inyong sitwasyon. Okay? We have full moon, another full moon. So, tatlo na yung full moon energies ninyo, Scorpio. Full moon represents endings, no? Kaya most likely, tatapusin nyo na tong tensionadong sitwasyon na to. So, maybe you're going to put an end to that, okay? At marami pa, iba't ibang sitwasyon pa dito siguro sa buhay ninyo ang maaaring magbago. Okay? Take a reality check. So, you really need to do some kind of contemplation. You really need to do some kind of reflection then, no? Para na matignan ninyo, ma-work through ninyo ang inyong mga nararamdaman, so that you'd be able to assess your situation, look at your situation, kung anong kailangan baguhin, yan ang magagawa ninyo para mabago ninyo. Tignan muna ninyo kung ano ang inyong sitwasyon, okay? You may need to do some kind of reflection para ma-figure out ninyo, makita ninyo ang sitwasyon ninyo on all four corners, okay? Look at things in your life on a higher perspective, para makita ninyo ang bawat sulok ng inyong sitwasyon, para mapagdesisyonan ninyong ayusin or kung paano ninyo aayusin ang inyong sitwasyon. Okay? We have another full moon. Holy moly, Scorpio. So, ang daming pagbabagong mangyayari sa buhay ninyo dahil kapag may nagsasara, may magtatapos, merong bagong papasok. Meron kayong bagong pintong bubuksan, diba? Embrace the flow of life. Yun ang panawagan sa inyo ni Scorpio. Okay? So, maybe there is a need for you dito na wag nang kontrahin ang mga nangyayari, ang mga changes sa buhay ninyo. Just go with the flow. Okay? Just go with the flow of life. Gawin na lang ninyo na sumunod sa agos ng buhay.
release the control over whatever it is that you really want to see or experience sa buhay ninyo. Because anyways, let's remember that everything happens in divine order and timing. Kaya just go with the flow of life. Sumunod na lang tayo sa agos ng buhay. Mas smooth sailing ang ganap sa buhay natin kapag gano'n ang pangyayari, no? Hindi na tayo nagkokontra sa mga kung anong nag-unfold sa buhay natin. Let's just embrace it, okay? Imbis na kontrahen, pigilan, let's just embrace it. First quarter moon in Virgo, assess the situation. Yun ang sinabi ko kanina. Assess the situation. Do some kind of contemplation, reflection, introspection, and assess your situation before you jump into conclusion, before you make a decision. Okay? Para mas makita ninyo ng mag-ayos ang sitwasyon ninyo, para makapag-decision kayo, tingnan muna ninyo. Okay? I-assess ninyong mabuti. Full moon in Aries, another full moon energy. So, talagang maraming movement siguro ang magaganap sa buhay ninyo ngayon. Scorpio, kayo lang ang tanging nakakaalam yan. Anong mga kaganapan sa buhay ninyo? Ano yung mga kailangan baguhin? Because you are the one who's going to assess your situation. So, dito, mafe-figure out na ninyo ano na ang dapat na tapusin, ano ang dapat na simulan, ano ang dapat na puntahan. Okay? Full moon in Aries, cool your emotions. Siguro, tensyonado talaga. May tensyonadong sitwasyon dito, kaya medyo mataas ang inyong emosyon. There may be a intense emotion dito na nararamdaman si Scorpio. Kaya cool down, relax, no? Kasi hindi mo ma-assess ang inyong sitwasyon na maigi, hindi ninyo ma-figure out what's the best thing to do. You can't make a good decision dito kapag mataas ang emosyon, galit, ganon, tensyonado, magulo ang inyong isipan. Kaya you need to cool down, okay? Relax, mag-chill muna kayo, step back a little from what is causing you stress, Scorpio, para makapag-isip kayo ng mabuti. So, good luck po, and that's all I have for you for today. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pisces, po na mensahe po ninyo ay New Moon in Taurus. Ayan, New Moon represents new beginnings. Kaya napakaganda rito. Sign para sa inyo, Pisces, na there are new things, new experiences, new situation, or maybe new people coming in towards you. Okay? At ang mensahe sa inyo dito, know your worth. Alamin mo kung ano ang inyong halaga. Okay? Alamin mo kung ano yung purpose ninyo sa buhay. Diba? Alamin ninyo kung ano yung value ninyo dito, so that you'd be able to give more respect, no, sa sarili ninyo. New Moon in Virgo, another new moon energy. So, maraming movement din sa inyo dito, Pisces. Maraming pagbabago, no? Kasi meron na tayong dalawang new beginning energy. Trust that all will be well. Okay? So, most likely, related ito dito sa mga pagbabagong magaganap. Maaring yan ay mga pagbabagong kayo ang mag-i-initiate, mga pagbabagong ginusto ninyong mangyari sa buhay ninyo, Pisces. So, magtiwala lang kayo na lahat ay magbabago for the better, okay? Trust that all will be well. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-worry, huwag kayong ma-stress, okay? Kalma lang. We have first quarter moon in Pisces. This is your energy. Honor your feelings, Pisces. Kung ano ang inyong nararamdaman, embrace it, express it. Huwag na ninyong isuppress. Bigyan ninyong laya kung ano ang inyong nararamdaman. Okay? Very important yan para ma-relax kayo. Very important yan para ma-release ninyo kung ano man ang inyong nararamdaman, ma-express ninyo kung ano ang inyong saloobin, kung ano ang inyong nasa isipan. Okay? So, what else? We have last quarter moon in Aries.
Work through your feelings. Ayan, Pisces. Work through your feelings and honor it, no? Kung anong nararamdaman ninyo, ramdaman ninyo. Feel your feelings. Yun ang pinakamahalaga. Huwag ninyong pigilan. Huwag na ninyong i-sugarcoat yan. Kung ano, be true to yourself. Be honest to yourself. Okay? Be authentic. Napaka-importante na ramdamin ninyo, feel ninyo, i-embrace ninyo kung ano ang inyong nararamdaman. Kasi the more na kontrahin ninyo kung ano ang nararamdaman ninyo, the more na isuppress ninyo, mas lalong hindi maganda ang inyong mararamdaman dyan. Kaya you may need to work through your feelings dito. You may need to do some reflection mode para ma-dissect ninyo ano nga ba ang totoo ninyong nararamdaman towards something or towards someone. Okay? And work through it. Wag mong hayaan, no, na mapunta ka sa magagalit kayo, matitense kayo, 'di ba? Kasi kayo ang tanging makakapag direct ng inyong nararamdaman towards kung ano man ang pipiliin ninyong side. Kung magagalit kayo or kakalmahin ninyo ang sarili ninyo. But as much as possible, mas maganda na papunta tayo sa positive feelings and emotions. Para nang sa gayon, mas maganda ang maa-attract ninyong mga bagay-bagay, pangyayari, sitwasyon sa buhay ninyo. So, you really need to reflect on those pangyayari sa buhay ninyo so that you can figure out kung ano yung mas magandang gawin. Ano ang mas magandang path na tahakin ninyo dito, okay? What else? We have new moon, another new moon energy. So, mandami talagang pagbabago ang magaganap sa buhay ninyo. This is another new beginning energy, fresh start. Attune to the divine, no? Iniimbitahan kayo dito na makinig, mag-connect, no, sa higher self, mag-connect kayo sa Panginoon, sa inyong spirit team, sa the divine universe, okay? So, parang iniimbitahan kayo dito na mag-meditate kayo para makalma din ang inyong sarili, makapakinig kayo sa soul ninyo, sa higher self, and you can connect to the divine universe, okay? What else? We have first quarter moon in Aries, step into your power. Maaring ito yung nararamdaman ninyo, no, na gusto na ninyong bawiin ang inyong kapangyarihan. Kasi maybe nagagalit na talaga kayo, naiinis na kayo dahil siguro you allowed naman other people to run your life in the past, ano? Maaring for the longest time, hinayaan ninyo na yung ibang tao yung magdikta sa buhay ninyo, magdikta sa kung ano ang dapat ninyong gawin, and maybe napipigilan kayo because siguro may takot kayong nararamdaman na kumawala, no, mag-break away from that restrictive energy. Kaya dito iniimbitahan kayo, step into your power na, no, bawiin nyo na ang inyong kapangyarihan over yourself. Kayo na ang magdesisyon para sa sarili ninyo. Okay? So, good luck, Pisces, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.